mas maganda na yung pagpahupa ako ng aking, sabihin nating galit, kasi kasama naman talaga sa trabaho yan eh. Expect mo na talagang iba't ibang ugali ang iyong makakasalamuha. So medyo nadala ako ng sulakbo ng aking damdamin. Dahil kahit naman sino siguro, minsan talagang hindi mo mapipigilan yung galit. Kahit umiiwas ka sa mga taong katulad nila. Kaya lang meron talagang tao na dapat iwasan dahil sa ugali talaga nila. So hello guys, this is Richard Mix TV at welcome muli sa aking panibagong vlog. At ngayong gabi ay nakalabas na naman ako at para naman makalanghap ng sariwang hangin dito sa labas. So kung taga rito ka sa Jeddah, Palamang, ay alam mo itong lugar na aking dadaanan. So ito nga pala yung Malik Road. Pero siyempre dito lang tayo sa ibabaw ng gutter daraan kasi delikado rito sa highway at baka masita pati tayo ng police patrol dito. So nakasuot naman ako ng helmet at meron naman akong ilaw para visible tayo sa mga kasama nating nagmumotor dito sa labas at sa mga sasakyan. So yan, tigil muna ako dito. Dito ako kakaliwa sa lugar na ito. Ayusin ko na yung aking side mirror. Ayan. Check muna natin mabuti kung walang mabibilis na sasakyan kagaya niyan. At saka tayo liliban. Ayan. So ngayon, nakita ko sa gutter dahil walang rampa rito. So yan. At dito ay medyo safe pag ikaw ay nagbabike or nag-scooter. Ayan, ito na yung Malik Road. Medyo gumigiwang-giwang yung aking rear tire dahil makikita yung daan para siyang tiles. Yan, oh. Dito may rampa rito mga idol. So silip muna tayo dito at baka mayroong tumabi dito sa may gutter. Yeah. Right. So yan nga guys. So mga bago pa lang napadaan sa aking YouTube channel, this is Richard Mix TV. At ang channel na ito ay gumagawa ng iba't ibang content. At ngayon, na-scooter vlog muna tayo mga idol dahil ako ay lumabas muna ng bahay dahil medyo nakakaranas tayo ng hindi magandang karanasan sa aking mga kasamahan, lalo na sa mga ibang lahi. At medyo magpapahangin-pahangin lang muna tayo habang nag-scooter. Kasama yan sa ating pag-ibang bansa. Talagang
mahirap pagsamahan ng ugali ng mga ibang lahi. Minsan pakialamero, yan. So mamaya sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung talagang dahilan kung bakit medyo pinili kong lumabas muna ng bahay sa 8:51 na naman ng gabi. So walang masyadong tawag ngayon, at kung tumawag man ay makakabalik naman agad ako kasi naka-scooter naman ako. So yan, maraming sasakyan, hindi pa tayo basta makatawid dahil ayan o, ang daming sasakyan. Tayo lang tayo. Ayan, tayo lang tayo guys. Good lang tayo dyan. Ayan, pinagbihan tayo. Thank you. Up. At dito naman, dahil doon tayo patungo sa direksyon na yun. Ayan. Right. So ayan guys, patuloy ko muna itong video ito dahil wala naman kayo ibang makikita rito kundi mga sasakyan at kalsada. Alright, upload kayo mamaya. So yan guys, balik tayo sa ating vlog. At malapit ako dun sa aking tatambayan dito sa may Hilton. Ayan, dito ako natambay dati. So ngayon lang ulit ako makakatambay. Yan. So ganitong oras lang talaga ako malimit nakakapag scooter dahil sa araw ay maraming tawag na trabaho. So kaya ganitong oras, yan, medyo free na ako. Madalang na lang yung tawag pagka ganitong oras. So yun nga, balikan ko yung ikinukwento ko sa inyo kanina. So sabi ko nga, mahirap talagang samahan yung Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayan, yung kagandahan dito guys pagka nasa Muslim country ka, ayan, talagang bumabati sila ng sumayang payapaan. Alright. So palapasin lang muna natin itong mga dumadaan na to. Hindi naman tayo nagmamadali. Yan, para sa ating safety. So yan, pwede na rito. At shortcut tayo dito sa aking tinatambayan dati. Oop. Nagwawala yung aking yung aking scooter. So dito sa ganitong park ay bawal mag scooter. So yan, makikita yung nakalagay naman dito, bawal mag bike. Ayan. So bawal na rin scooter niyan, kaya inaakay ko na lang tong aking scooter. So tatambay lang muna ako dito. So yan nga guys, nandito na ako sa park at tambay muna ako ng konting oras para medyo magpalamig-lamig. Tanggalin ko na itong aking helmet. Kunin ko muna yung aking tubig. Yan. So
So yun nga, no? Tuloy natin yung ating konting kwentuhan. Yan, about sa paglabas ko din ngayon. So dati naman naglalabas din naman ako pagka wala ng trabaho, kaya lang yung pagkakataong ito medyo sabi ko nga sanghap tayo ng sariwang hangin. Mas maganda na yung magpahupa ako ng aking, sabihin nating galit, kasi kasama naman talaga sa trabaho yan eh. Pag nasa loob ka ng isang bahay, tapos iba't ibang lahi yung makakasama mo, expect mo na talagang iba't ibang ugali ang iyong makakasalamuha. Kasi sa bahay ng amo namin talagang meron diyang India, meron diyang Pakistan, meron Bangladesh, Pilipino, yan, yung Egyptian o yung sinasabi nila na tinatawag nilang Masre. So medyo nadala ako ng sulakbo ng aking damdamin, sa madaling salita. Dahil kahit naman sino siguro, minsan talagang hindi mo mapipigilan yung galit. Kahit umiiwas ka sa mga taong katulad nila. Dahil sinabi naman sa amin nung manager namin na diyan ka lang sa kwarto, kung tapos na ang trabaho mo, diyan ka na lang sa kwarto, huwag kang makipag halubilo sa kanila. So meron man time na nakikipag-usap ako dahil hindi naman tayo suplado na sa kanila. Kaya lang meron talagang tao na dapat iwasan dahil sa ugali talaga nila. Siguro yung mga ex-OFW nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Nandyan na yung papakalma yung trabaho mo, nandyan yung gagawa lang pagkaharap yung mga bossing natin, lalo na yung mga ibang lahi. Nagkaroon kami ng pagtatalo kanina dahil nananahimik ako sa kwarto. Tinawagan niya yung operator o yung tinatawag na central dito na mayroong tumutunog sa aking kwarto. So hindi naman niya ginagawa yon. Kahit kanina nagulat niya ako, kaya medyo talagang sabihin natin nagalit din talaga ako sa kanya. Dahil andun ako mismo sa loob ng aking kwarto, naglalaba ako. Sabi ko nga doon sa ibang mga kasama ko, ngayon lang ba siya nakarinig ng tunog ng spinner o ng washing machine na dapat nang itawag pa sa sa central, di ba? Doon na lang, common sense na lang. Ang sabi niya sa akin, paliwanag niya sa akin, nung dumaan daw siya, narinig nga daw niya yung tumutunog na yon. Sabi ko, ang tagal ko nang may washing machine sa loob, kahit sila meron, lahat naman ng kwarto at ng mga CR ay may washing machine. Bakit ngayon lang siya nag-complain? Hanggang sa nagtalo kami, bakit daw ako nagagalit? Sabi ko, sinong hindi magagalit? Lahat ng tao tinawagan yung kwarto ko dahil siguro may pagkakasabi niya na may tumutunog daw sa aking kwarto. Siguro na-alarma sila, pati yung asawa ko tinawagan nila, hanggang sa pumunta lang sa kwarto ko yung aking asawa at tinalam nga kung ano daw yung tumutunog o ano daw yung maingay. Sabi ko, wala naman akong ibang ginagawa dito kundi naglalaba, di ba? So kahit sino talagang magagalit sa ginawa niya. Naisip ko yung dahilan siguro kung bakit niya ginawa yon. Humahanap siguro siya ng butas, kasi nga siya yung nagpasimuno na huwag magpapasok ng tao sa kusina. Kasi nagtatrabaho siya sa kusinero siya. Pero nyo, ang layo ng trabaho niya.
sa akin. Pero siya yung tumawag sa sentral dahil may narinig daw siyang ingay doon sa loob ng kwarto ko. Ang sabi ko, bakit ka matatakot na doon sa ingay na narinig mo? Eh samantalang nandun ako sa loob ng kwarto, diba? Kahapon, bago mangyari ito, minsan lang kasi ako kumukuha ng breakfast sa kitchen kasi libre naman yung breakfast sa bahay ng amo namin. So ayaw niya magpapasok ng ibang tao doon sa kusina na yon. Ang gusto nila sila lang siguro para hindi namin makita kung ano yung paggagawa nila, pero hindi natin alam, di ba? Kung ano yung dahilan kung bakit ayaw nila magpapasok ng ibang tao na katulad namin na kapwa magtatrabaho doon. Kung ayaw nilang magpapasok, para sa akin yung mga pagkain na para sa tao, ihandayan nila dun sa may pinto ng kusina para doon na lang namin kukunin at para hindi na kami pumasok sa loob, di ba? Kasi nung tinanong ko kung bakit dati sinasara yung pinto ng kusina, kasi yung iba hindi makakuha ng pagkain pagka natapos sila kasi ng trabaho nila sa pagluluto, inilalak nila yung mga ibang katulad ng driver na hindi pa nakukuha yung kanilang pagkain, inaiiwan dun sa loob. So ngayon, hindi nila makuha yung pagkain nila. Ang ginagawa nila, tatawagin pa sila para makuha yung pagkain nila. Siguro, binawian niya ako sa pamaraan na ganun, na dinahilan lang niya yung ingay ng washing machine. At saka, saan ka naman makakita ng washing machine na hindi tumutunog, di ba? Saka ng spinner. Pero hindi, nandun ako sa loob ng naglalaba ako eh. Bakit siya matatakot? Matakot siya kung may tumutunog doon sa loob pero walang tao, di ba? Sana makuha niyo yung sinasabi ko sa inyo mga idol. Ito naman kumbaga paraan ko lang ito na para mailabas yung aking yung saloobin sa nangyari kanina. Siguro yun yung pamamaraan niya para makabawi. At kaya ako decide na lumabas muna kasi nga kanina talaga talagang nasigaw-sigawan ko. Tayo naman mga Pilipino, syempre kahit pa paano may pride din tayo na hindi pwedeng gawin sa atin yung mga ganun. Kasi kung hahayaan din natin na gagawin nila sa atin yung mga ganun, na parang sabihin natin na siguro gusto nila tayo siraan, gusto ko siraan, gusto niya bumawi, pero kung tutusin hindi naman niya dapat ginawa yun. Pwede naman niya akong kausapin na Rashid, may dyan, may narinig akong tumutunog, pero hindi, common sense na lang eh. Andun yung tinelas ko sa labas ng pinto, tumutunog yung washing machine, alam niya washing machine yun, hindi maaaring hindi. Pero yun nga lang, at alhamdulillah, at kumbaga hindi umabot sa puntong nagkasakitan. Kaya lang siyempre kanina yung mali ko rin, talagang hindi ko napigil yung aking emosyon. Yun nga, nagpapayo ko dito sa nangyari sa gabing to ay ayan, kung hanggat marami kayong baon na pasensya, magpasensya tayo. Yan, kung lumabas kayo, kung pwede kayo magpahangin, magpalamig, ganyan, para hindi ba maipon yung natin. Kasi hanggat nandun yung galit natin at nandun tayo sa lugar na yon, mahirap kumbaga pababain yung ating emosyon, tapos makikita mo pa. So yun lang sa mga kapwa ko OFW, lalo may mga pamilya tayo sa Pilipinas, pasensya talaga, lalo sa mga ibang lahi. Kaya tayo mga OFW, hindi ko naman nilalahat na mga ibang lahi dahil mga kaibigan din naman ako ibang lahi. Kaya lang talagang masasabi ko na talagang kakaiba yung tao na yon.
Hindi naman ako sa nagmamalinis dahil talaga minsan may mali rin tayo. Yun lang mga idol, ano. At sana kung kayo ay katulad ko na isang OFW, sa anong sulok ng bansa kayo naroon, yun lang, sana ano, dagdagan nyo pa yung pasensya. So yun lang guys, ano, at pakita ko sa inyo yung lugar dito.